Ang Iloilo ay isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Kanlurang Visayas. Sa probinsyang ito, dito ako lumaki at nagkamalay, ngunit sa kabila ng lahat ng aking mga masasaya at magagandang alaala sa lugar na ito, ay hindi ko rin malimot at maitatago ang aking madilim na kahapon at malabangungot na karanasan. At ito ang aking naging kwento. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Elmo. Taong 1984 ay nasa 14 na taong gulang pa lamang ako noon. Pinalaki kaming magkapatid na masunurin, mabait, matulungin at magalang sa kapwa. Simple at tahimik lamang ang aming pamumuhay at pagsasaka ang tangi naming pinagkukunan ng aming pangangailangan sa aming pang-araw-araw. Hindi naman lingid sa aming pamilya at sa aming magkakapatid kung ano kami. Ang totoo niyan, mas pinili namin ang tumira sa medyo malayo sa baryo upang makaiwas kami sa gulo. Aswang ang aming pamilya at nabibilang sa mataas na uri ng mga aswang ang aming angkan. Nabibilang kami sa uri ng mga gabunan na kayang makisalamuha at lumabas sa umaga at magtrabaho sa lilim ng init ng araw, kaya talagang hindi mo akalain na aswang nga kami. Bata pa lang kami, ay alam na namin ang aming pinagkaiba sa mga normal na tao. Kahit ako'y alam ko na aswang nga ako, ngunit kahit kailan ay hindi namin naisip na pumatay ng tao sapagkat yun ang pinakaayaw ng aming padre de pamilya. Kahit aswang ang aming pamilya, kailanman ay hindi kami ng api o naminsala ng aming kapwa at maging na mga hayop nito at mga ari-arian. Pinalaki kasi kami na halos walang pinagkaiba sa mga normal na tao at kahit na aswang kami, ay tanging mga alagang hayop lang namin ang aming kinakain nang sa gayon ay wala kaming ibang maagrabyado. Ang katunayan, isa ang aming pamilya sa tumutulong sa mga tao at sa aming baryo. Malawak ang aming palayan at bukirin at halos ilang ektarya ang aming lupaing sinasaka, kung kaya kahit anong oras ay bukas ang aming pinto sa mga taong nangangailangan ng aming tulong. Dahil sa laki ng aming sinasaka, ay marami sa aming mga kababaryo ang namamasukan at nagtatrabaho sa amin. Mabait ang aking mga magulang at mabilis mapakiusapan, kung kaya't marami sa aming mga kababaryo ang pinipiling maging tauhan namin sa aming sakahan. Kung panahon na ng anihan, kahit na sino ay pwedeng makiani, kahit na yung iba ay hindi taga-aming baryo. At sa maniwala kayo o hindi, kahit na pamilya namin ang nagtanim at nagpalaki ng iba naming pananim at tanging pag-aani lang ang gagawin na kababaryo namin, ay hati pa rin ang magiging parte nito sa hatian. Bukod sa palayan ay mayroon din kami mga saging, kamote, niyog at marami pang ibang pananim. Pero lahat ng yon ay kusang loob naming ibinibigay sa mga nangihingi sa aming mga kababaryo na hikahos at hirap sa pamumuhay. Hindi madamot ang pamilya namin. Katunayan ay handa kaming tumulong kahit kanino at anumang oras. Kahit na aswang ang aming pamilya, ay hindi yun naging dahilan upang magpakita kami ng aming kabaitan sa aming kapwa. Masasabi mong masaya, tahimik at kontento ang aming pamilya, kahit na minsan ay inaabuso ng iilan naming kababaryo ang kabaitang ipinapakita ng aking mga magulang. Tay, parang sumusobra naman po yata si Mang Pedring. Kasi yung mga nyug natin, kinukuha na lang basta-basta na hindi nagpapaalam. Hayaan mo na anak, baka mas kailangan nila, kaya nagagawa niya yon. Ha?
Ayos lang po ba sa inyo yun, Tay? Eh di ba kung tutuusin, pinagbigyan na natin sila ng hati sa palay kahit na tayo nagtanim at nag-alaga. Pati ba naman sa kopra, hinahayaan na lang sila na basta-basta na lang nangingialam sa pag-aari natin? Mas maganda ang makatulong sa kapwa Elmo kaysa manggibit at mangapi. Isa pa, kailangan nila. Kaya pabayaan mo na lang. Ang mahalaga ay nakatulong tayo sa kanila. Eh Tay, parang inaabuso na po kayo at binabastos. Isipin niyo naman po, na hindi man lang nagpaalam muna sa atin bago gumawa, di ba? Patuloy kong pangangatwiran kay Itay upang malaman niya na naabuso na kami. Ngunit sumagot lang ito na ayos lang daw yun. Baka raw mas kailangan nila. Basta wag lang daw ang mga alagang hayop namin ang kanilang kukunin dahil mas kailangan namin ito, ang mga ito, upang maging pagkain. Tanging pagbuntong hininga na lang ang aking nagawa dahil sa ganong pag-uunawa at kabait na pinapakita ng aking ama sa aking mga kababaryo. Sa kabilang banda, labis naman ang aking paghanga sa aking ama dahil sa ipinapakita nitong kabaitan at pag-aalala sa mga tao. Kahit na may sekretong itinatago ang pamilya namin sa aming mga kababaryo, ay hindi mo sa amin makikita ang kasamaan at pagiging ganid sa anumang bagay. At sa totoo lang, ay sobra ang pagmamahal namin sa mga kababaryo namin at handa kaming tumulong sa mga ito anumang oras. Ang totoo niyan ay halos ibigay na nga namin ang lahat ng tulong para sa mga ito. Kahit sa murang edad ko ay hindi lingid sa akin ang mga mabubuting ginagawa ng aking pamilya para sa aming mga kababaryo. Masasabi mong payapa, tahimik, malayo sa gulo at mga panganib ang aming lugar, at ang lahat ng ito ay dahil sa ginagawa ng aking ama. Lingid kasi sa kaalaman ng lahat na halos araw-araw ay ibinubuwis ng aking ama ang kanyang buhay upang mapanatili lamang ang kapayapaan at katahimikan sa aming baryo. Hindi kasi alam ng aming kababaryo ang tungkol sa kapatid ng aking ama na si Tio Pablo na isang supremo ng mga gabunang aswang, ang pagnanais nito na maminsala sa aming baryo. Dalawa lamang silang magkapatid at ang aking ama ang pangalawa sa magkapatid, subalit kabaligtaran ng ugali ng aking ama ang ugali ng aking Tio Pablo. Bilang panganay sa pagkapatid, ay ito ang naging sumunod na naging supremo sa aming angkan. Ngunit lubos itong malupit at mabagsik sa pamumuno, kung kaya't mas pinili ng aking ama ang umalis at lumipat ng ibang baryo at lumayo sa pamumuno ng kanyang kapatid. Dahil sa kanyang pag-alis sa kanyang angkan, ay dito sa baryong ito napadpad ang aking ama at dito niya nakilala ang aking ina hanggang sa naipanganak kami ng Kuya Ernesto. Normal na tao lamang si inay, ngunit dumadaloy pa rin sa aming dugo ang pagiging gabunan ng aking ama. Subalit, kahit na dalawa lamang kaming magkapatid, ay hindi namin namana ang ugali ng iba naming angkan. Sa katunayan ay mabait din ang aking Kuya Ernesto at lubos na matulungin sa kapwa. Isang araw, nakasalubong ko ang aking Tio Pablo sa labasan ng aming baryo at tila hinahanap nito ang aking ama, kaya magalang akong nagmano rito at nagtanong. Magandang araw po, Tio. Bakit po kayo naparito? Nasaan ang tatay mo? Dali mo ako sa kanya at may pag-uusapan kami. Pasigaw ang pagkakasalita ng Tio Pablo sa akin at pakiramdam ko ay may kinikimkim itong galit sa aking ama, kung kaya dali-dali ko naman itong sinamahan sa kinaroroonan ng aking ama upang wag nang magalit pa sa akin. Itay, nandito po si Tio Pablo. Hinahanap po kayo. Nang makita kami ni Itay, ay iniwan niya naman muna pansamantala ang kanyang ginagawa upang harapin si Tio at makausap. Nang makalapit na nga ang Tio Pablo kay Itay, ay nag-usap na ang dalawa at mukhang seryoso ang mga pinag-uusapan, kaya umalis na lang muna ako. Tumungo naman ako kay Kuya Ernesto sa di kalayuan nila Itay at tumulong sa ginagawa nito.
Habang tumutulong ako kay kuya at abala sa aking ginagawa, ay napatingin na lang kami bigla ng Kuya Ernesto sa kinaroroonan nila Itay dahil tila tumataas na ito ng boses at patuloy sa pagsasagutan at tila mayroong hindi pinagkakaunawaan. Nakita ko rin na nakikipagsagutan na ang Tiyo Pablo kay Itay at tumataas na rin ito ng boses dahilan upang maging ang ibang manggagawa namin ay makuha ang atensyon ng mga ito. Hindi mo makukuha ang nais mo, Pablo. Kaya mas mabuti pang umalis ka na lang at huwag ka nang bumalik pa rito. Sige lang, Renato. Pagsiisihan mo rin ang mga sinabi mo. Tingnan na lang natin kung hanggang saan ang ginagawa mong pagtulong sa mga kabaryo mo. Maya-maya pa ay bigla na lamang tumalikod si Tiyo kay Itay at kuyom ang mga kamao nitong umalis nang hindi na nagsasalita. Alam namin ng Kuya Ernesto na nag-away sila ni Tatay dahil umuwi itong hindi man lang nagpaalam sa amin at makikita mo sa mukha nito ang pagpipigil ng kanyang galit. Nakita rin namin si Itay na namumula. Senyales na nagalit din ito kung kaya't nilapitan na namin kaagad ni Kuya upang usisain kung anong nangyari sa kanila ng Tiyo Pablo. Itay, nag-away po ba kayo ni Tiyo? Halin muna kayo sa bahay at doon ko sasabihin sa iyo nais ng tiyo ninyo. Nang makarating na nga kami sa bahay at tinawag ni Itay si Inay, ay saka kanya kami kinausap ukol sa naganap kanina sa kanila ni Tiyo Pablo. May pinaplano si Kuya Pablo na hindi maganda dito sa ating baryo. Gusto niyang biktimahin ng mga taga rito dahil wala na raw silang mahanap na pagkain. Pero hindi ako pumayag sa gusto niya. Paano yan, Renato? Alam mo naman yung kapatid mo pag gusto niya ginagawa niya. Yan din ang kinakababahala ko, Emilia. Dahil alam kong babalik at babalik ang Kuya Pablo at baka maminsala dito sa atin. Pero kahit na anong mangyari, hindi ako papayag sa nais niya. Magkabatayan man kami. Mahigpit ngang tumutol si Itay sa nais ng kanyang kapatid. Kaya raw ito nagagalit. Pilit ipinapaunawa ng Itay sa kanyang kapatid ang pagpoprotekta niya sa aming mga kababaryo dahil ayaw niyang malaman ng aming mga kababaryo ang aming pagiging aswang upang hindi kami malagay sa kapahamakan. Ngunit sa halip na unawain ito ni Tiyo Pablo ay mas nagbatigas pa rin daw ito at nagbanta pa na kung mangingialam daw si Itay sa kanyang ninanais kahit siya ay kanilang papatayin at maging kami rin ay uubusin. Paano na po yan, Itay? Ano pong dapat ating gawin nang sa ganun po ay hindi matuloy ang pinaplano ni Tiyo? Hayaan niyong akong lumutas sa problemang ito. Huwag kayong mag-alala. Maaayos din ito. Napabuntong hininga na lang si Itay habang tumitingin sa amin ni Kuya. Ramdam ko ang bigat ng problemang dinadala ngayon ni Itay ukol sa binabalak ng masama niyang kapatid. Ayon pa kay Itay, ay sobrang malupit si Tiyo sa kanyang mga nasasakupan, kaya kung ano raw ang nais nito ay yun raw ang dapat masunod dahil ang sinumang sasalungat sa mga nais nito ay walang awa niyang kinikitilan ng buhay. Mga bata pa raw sila ay talagang masama na ang ugali ni Tiyo at sakim sa kapangyarihan, kaya nga raw siya umalis sa pamumuno nito. Kilala ni Itay ang kuya niya at ang masamang ugali nito, kaya binabalak niya na magbantay pa lalo sa aming baryo, buhat sa mga masasamang loob at sa grupo ng kanyang kapatid at sa pagsalakay nito sa aming baryo. Nabagman sa aming loob na payagan si Itay dahil alam namin kung gaano karami ang mga tauhan ng Tiyo Pablo at kung gaano ito kabangis at katapang. Ngunit buo na ang loob ni Itay na gawin ang kanyang pinaplanong pagbabantay sa buong baryo upang maprotektahan lang kami. Simula ng araw na yon ay maagang nagpauwi si Itay ng aming mga tauhan. Alas 5 pa lang ng hapon ay pinauwi na ni Itay ang mga taga-baryo namin na nagtatrabaho sa amin upang maaga raw itong makapag-asikaso sa kanilang pamilya. Dahil sa ganong desisyon ni Itay,
ay marami sa aming mga kababaryo ang natuwa sa ginawa ng aking ama dahil mas may oras raw sila sa kanilang mga asawa at anak. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na mayroong panganib na naghihintay sa kanila na pilit sinusolusyonan ng aking ama. Kahit yung mga manggagawa naming taga-kabilang baryo ay natuwa sa pagpapauwi ni Itay ng maaga sa kanila dahil buo pa rin daw ang ibinayad ni Itay sa kanila tapos makakauwi pa ng maaga. Ang hindi alam ng lahat, nagsisimula na palang maghasik ng lagim ang grupo ni Tio Pablo sa aming baryo. Isang araw, may napabalita na mayroon raw inatake di umano ng aswang na taga-kabilang baryo at yun daw ay tauhan namin sa bukid at papauwi na sana sa kanila. Halos hindi makapaniwala ang mga taga-baryo dahil ang sabi 5:00 pa lang ng hapon pero umatake na ang aswang. Nagtaka pa nga ang mga ito dahil hindi nila akalain na may ganoong aswang raw pala ang kayang umatake ng may araw pa. Alam kong gabunan ang aswang na yon at nagagawa nitong umatake ng may araw pa. Ngunit nanahimik na lang ako sa mga nag-uusap at pinili ko na lang ang makinig sa mga pinag-uusapan ng mga ito. Sigurado akong mga kasamahan ni Tio Pablo ang mga yon at alam kong nag-umpisa na ang mga ito na maminsala sa aming baryo kung kaya't nagmadali na akong umuwi ng bahay upang ipaalam sa aking ama ang mga nangyari. Tay! Nay! Meron daw pong biniktima ang mga aswang at tauhan raw po natin ang nabiktima. Diyos ko po! Renato! Ano nang gagawin natin ngayon? Mamayang gabi, magronda ako para masigurado ko kung ano ba talagang nangyayari. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, ay naghanda na si Itay upang magbantay at maglibot sa buong paligid ng aming baryo. Ernesto, anak, ikaw na muna ang bahala sa nanay at kapatid mo. Magdoble ingat kayo rito. Opo, Tay. Mag-ingat rin ho kayo. Oo, anak. Emilia, ang mga bata, mag-iingat kayo rito. Sambit ni Itay at mabilis na umalis upang magronda sa buong baryo. Ang pagkakaalam ni Itay ay maaga na ako natutulog. Ngunit ang totoo ay sinadya ko talaga ang matulog ng maaga upang sa pagbabantay ni Itay ay masamahan ko siya. Lubos kasi akong nag-aalala sa kanya dahil mag-isa lang siya sa paglilibot sa aming buong baryo upang magbantay at pagmasid. Habang kinakausap ni Itay si Kuya Ernesto kanina upang bilinan ng mga kailangan nitong gawin, ako naman ay naghanda na sa aking paglabas ng bahay. Nilagyan ko ng unan at ginawa kong pahaba ang aking higaan at tinakpan ng kumot para magmukhang kunwaring taong natutulog. Pagkatapos ay dahan-dahan akong lumabas ng kwarto at dumaan sa likuran ng aming bahay. Nang maisagawa ko na nga ang makalabas ng bahay, ay pasimple akong nagtago muna sa masukal na talahiban sa di kalayuan sa aming bahay upang abangan ang pagdaan ng aking ama. Maya-maya pa'y nakita ko na nga si Itay na naglalakad habang may hawak itong flashlight sa kanang kamay, habang may sukbit itong itak sa kanyang bewang. Tahimik lang ito sa paglalakad at nakikiramdam sa buong paligid, kaya medyo inintay ko muna ito na makalayo bago sundan. Una itong pumunta sa sentro ng aming bayan at naglibot roon upang tignan kung walang mga taong umaaligid. Tumagal din muna ito ng ilang oras sa sentro ng baryo upang magbantay. Nang mga bandang 8:00 na ng gabi, ay unti-unti na itong naglakad papuntang labasan ng aming baryo upang doon naman maglibot at magbantay. Ay, nakakaantok na. Mukhang hindi na ako tatagal sa pagbabantay kasama ni Itay ha. Bulong ko sa aking sarili dahil sa mura kong edad ay nakakaramdam na talaga ako ng antok. Ngunit para sa aking ama na walang kasama sa pagbabantay, ay matyaga ko itong sinamahan ng palihim. Naisip ko na mga bandang 1:00 na lang ng madaling araw ay uuwi na ako upang makatulog na rin at makapagpahinga. Sa aming pagbabantay ni Itay, mga ilang oras pa ang nakalipas
ay may napansin kaming grupo ng mga tao na papalapit sa kinaroroonan ng aking ama. Nang malapit na ito ay nakita ko ang Tiyo Pablo at may mga kasamahan nito. Kaya mas nagtago ako sa masukal na kakahuyan upang hindi nila ako makita at mapansin. Maya-maya pa'y narinig ko nang nagsalita si Tiyo Pablo. Renato, huwag kang sakim. Sobra kang pabida. Baka nakakalimutan mo na. Nakalahi mo din naman kami. Bakit mo pinoprotektahan ng mga tao yan? Sa halip, naipaubaya mo na lang sa amin. Kuya, huwag ka sana mag-aksaya pa ng oras. Dahil ang balyong ito ay parang pamilya ng turing ko. Kaya kung sino man ang may balak gumawa ng masama, ay ako ang makakalaban. Talagang sagad na sa buto mo ang iyong kahambugan, Renato. Mga alagad, lusubin at patayin niyo ang bayabang na yan. Utos ni Tiyo Pablo sa kanyang mga nasasakupan. Halos manginig ako sa takot nang marinig kong iniuutos ng tiyo na paslangin ng aking ama. Ngunit kahit anong gawin ko, wala akong may tutulong kay Itay dahil sa dami ng bilang ng mga kasama ni Tiyo. Sa isang iglap, nagkaroon ng paglalaban at kahit na mag-isa lamang si Itay, sa dami ng bilang ng mga kaaway ay hindi ito nagpatinag o nagkaroon man lang ng takot upang lumaban. Walang ano-ano ay biglang nakita kong nagpalit ng anyo ang lahat ng mga kasama ni Tiyo sa pagiging mabangis na dambuhalang aso. Sobra itong nakakatakot at sobrang mabangis tingnan. Nanilisik ang mapupula nitong mga mata, nagtutulis ang mga ngipin at mahahaba nitong kuko at patuloy sa paglalaway. Nang makapagpalit ito ng kanilang mga anyo, ay walang pagdadalawang isip na sumugod ang mga ito sa aking ama. Kaya binunot ni Itay ang kanyang sukbit na itak at walang humpay na pagwasiwas nito sa mga kalaban. Lumaban siya ng lumaban, kahit na sa tingin niya ay mukhang dihado na siya sa laban dahil sa dami ng bilang ng mga ito. Ano, Renato? Kaya mo pa ba? Ngayon mo patunayan yung sinasabi mong walang pwedeng makialam sa iyong baryo. Kahit anong mangyayari, hinding-hindi ako makapapayag na maminsala kay Rito kahit buhay ko pa ang kapalit. Nang marinig ng Tiyo Pablo ang mga sinabi ni Itay, ay mas nagalit pa nga ito at inutusan pa ang mga alagad nitong sugurin si Itay at patayin. Mga kasama, patayin niyo ang tampalasan kong kapatid. Ibigay niyo sa akin ang ulo ng hambog na yan. Sa utos ng kanilang supremo, ay walang pag-atubiling sumugod ulit ang mga ito sa aking ama, dahilan upang makipaglaban muli si Itay sa mga kaaway. Ngunit dahil sa mga pinsalang natamo, buwat sa pakikipaglaban kanina, ay tuluyan na itong nanghina at nakatanggap pang muli ng mas malalalim na mga sugat at pinsala. Dahil sa aking mga nakita at awa sa aking ama, ay hindi ko na napigilan pa ang pag-uunahan ng aking mga luha. Nais ko siyang tulungan, ngunit alam ko na di ko sila kaya dahil sa dami ng bilang nila. Ngunit kahit na ganoon, ay pinilit niya pa rin tumayo at makipaglaban at sa isang iglap ay nagpalit din ito ng anyo bilang isang dambuhalang aso. Nang makita ito ng mga kalaban, ay nakaramdam ang mga ito ng takot sa ginawa ng aking ama. Isa kasi ang aking ama sa hanay ng mga gabunang aswang na may pambihirang lakas at kapangyarihan dahil isa siya sa namumuno sa kanilang angkan at siya naman talaga ang dapat nahahalili bilang isang supremo kung hindi lang sakim sa kapangyarihan ang kanyang kapatid. Kaya siya umalis sa kanila. Nang maisagawa na nga ng Itay ang pagpapalit anyo, ay bigla siyang lumusob sa mga kaaway na aswang at walang habas niya itong pinagpapaslang. Sa ginawang pagpapalit anyo ng aking ama, ay nagkaroon ito ng pambihirang lakas at bilis na siyang naging dahilan ng pagkalagas at pagkamatay ng kanyang mga kaaway. Natuwa naman ako sa aking nasaksihan sapagkat inakala ko na lamang na ang aking ama sa labanan
dahil sa dami ng kanyang mga napaslang. Ngunit nabigla ko dahil mas dumami palalo ang mga dumating na mga aswang upang kumalaban sa aking ama. Nagpatuloy pa ang madugong labanan. Grupo ng mga aswang laban sa nag-iisa kong ama. Kaya sa tagal ng paglalaban ay unti-unti nang nangihina ang aking ama dahil sa matinding pagod at naging mabagal na rin ang kilos nito. Nang makita ito ng aking tiyo, ay bigla itong sumugod sa aking ama at walang pag-atubiling ibinaon nito ang kanyang mahabang kuko sa dibdib ng aking ama at walang awa niya itong sinakmal sa leeg. Nabigla ako sa ginawa ng aking tiyo Pablo sa pag-atake sa aking ama. Dahil sa ginawa ng aking tiyo ay agarang nawalan ng buhay ang aking ama at lubos na lamang ang naramdaman kong galit at pag-aasam na paghihiganti sa ginawa nito sa aking ama. Sa atin na ang baryong ito. Wala na ang kanilang tagapagtanggol. Malaya na tayong mamiminsala. Pagbubunyi ni Tiyo Pablo, hindi ko na napigilan pa ang pagdaloy ng aking mga masasagana kong mga luha sa aking mga mata habang kuyom ko ang aking mga kamay sa matinding galit na naramdaman. Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa aking ama. Sinusumpa ko. Uubusin ko kayo. Sambit ko habang patuloy pa rin sa pag-iyak dahil sa pagkamatay ng aking pinakamamahal na ama. Habang nakikita kong nagbubunyi ang mga ito sa pagkapanalo at pagkapatay nila sa aking ama, ay nagmadali naman akong tumakas upang makauwi sa aming bahay, ngunit rinig ko pa rin ang sinasabi ng aking traidor na tiyuhin. Sa atin na ang baryong ito. Mga kasama, huwag niyo gagalawin ang bangkay ng mayabang na yan. May naiisip akong magandang plano. Sinabi nito sa kanyang mga tagasunod. Ang kanyang mga binabalak na sasalakay sila sa baryo upang mambiktima ng mga buntis at mga bata, at si Itay ang ipapalabas nilang may sala at may gawa sa lahat ng pagpatay sa mga kababaryo namin. Kaya sinulyapan ko ang bangkay ni Itay at nakita ko nga na nasaan yung dambuhalang aso pa ito, ngunit ang ibang parte nito ay makikilala mong si Itay nga ito. Demonyo ko talagang klaseng kapatid, Tio Elmo. Pagbabayaran mo ang lahat ng ito. Sambit ko sa aking sarili habang patuloy na umiiyak. Nang malaman ko nga ang mga plano ng mga aswang, ay nagmadali na akong umuwi upang masabihan ko ang aking ina at ang aking kuya. Nang makarating na ako sa bahay, ay dumaan ako sa aming kusina at matagumpay naman akong nakapasok sa loob nang hindi namamalayan nila inay. Sa kabilang banda ay tahimik naman sa bahay at matyagang nakikiramdam sila nanay at kuya habang naghihintay sa pagbalik ni Itay sa bahay. Nakita ko pang medyo hindi sila komportable sa kanilang mga naririnig na atungal ng kung anong mga nilalang na tila nagbubunyi sa paligid. Hindi pa kasi nila alam na hindi na makakabalik pa ng buhay si Itay at may sakunang paparating buhat sa mga masasamang aswang na pinamumunuan ng aking tiyo Pablo. Hindi ko na matiis pa ang sakit at bigat ng aking dibdib buhat sa lahat ng mga nasaksihan ko kanina, kaya nagpasya na akong magpakita kila nanay. Oh, anak, saan ka ba nanggaling? Bakit ka pa dugis at may bahid ka ng dugo? Nay, ang Itay po kasi. Bakit anak? Anong nangyari sa iyong ama? Lumabas po ako, Nay. Sinundan ko si Itay at nakita ko si Tio Pablo. Ernesto, kumuha ka muna ng tubig na mainom. Mukhang naghahamol hininga pa kasi itong kapatid mo eh. Kumuha naman si Kuya Ernesto ng tubig sa kusina, pero hindi ko na hinintay pang makainom ng tubig dahil baka magsidatingan na ang mga aswang upang maminsala sa amin. Inay, pakinig po kayo. Wala na po ako, Itay. Elmo, huwag kang magbiro ng ganyan, anak. Papaluin talaga kita. Hindi magandang biro yung sinasabi mo. Totoo po, Inay. Nakita ko po si Itay.
Nampas lang ito yung Pablo kanina. Sobra naman ang pagkagulat ni inay sa kanyang mga narinig mula sa akin. Tila nag-iisip pa kung maniniwala ba sa mga sinasabi ko o hindi. Maya-maya pa'y biglang nagtahula ng mga aso at sa isang iglap, ang tahimik na gabi ay biglang nagkaroon ng matinding ingay at mga nakakatakot na ingay at hiyawan sa labas. May maririnig kang mga taong nagtatakbuhan at tila mga ibon na lumilipad. Sobrang nakakatakot ang tunog na yon, ang ungol ng mga aswang. Tulong! Tulong! Malakas na sigawan sa labas na tila may mga babangis na hayop na umaatake. Naririnig ko ang mga hiyawan, pagmamakaawa ng mga tao at nangihingi ng tulong. Sari-saring ingay na nakakapangilabot pakinggan. Inay, nandito na ang mga aswang na pinamumunuan ni Tio Pablo. Huwag kang maingay, anak. Baka marinig nila tayo. Pero inay, natatakot na po ako. Naalala ko po yung mga nakakatakot nilang pagbumukha. Huwag kang magpadala sa iyong takot, anak. Dahil ikaw mismo sa sarili mo ang tutulong sa iyo. Kaya magpakatatag ka. Diyakap naman ako ni inay pagkatapos niya akong pagsabihan. Saktong pabalik naman si Kuya Ernesto na galing sa kusina at nag-aalala dahil sa mga ingay sa labas. Sa ngayon mga anak, kailangan nating lakasan ang ating mga loob. Huwag kayong matatakot. Malalagpasan din natin ito. Kinabukasan ay tila bangungot ang mga masasaksihan. Marami sa mga kababaryo namin ang mga namatay, buhat sa pamaminsala ng mga aswang kagabi. Iyakan at hinagpis ang maririnig mo sa buong paligid at paghingi ng hustisya sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Maya-maya pa'y nakita nila ang ama kong patay na at nasa kaanyuan pa rin ng isang aswang, at ang ikinagulat nila dahil may mga parte ng ibang katawan ng tao na nakapaligid dito at yung bibig nito ay may kagat pang isang sanggol na patay na rin. May saksak din sa puso si Itay at hawak yon ng isang lalaki ang punyal, at wala na rin itong buhay at wakwak ang tiyan at nagkalat ang mga lamang loob nito sa paligid. Mga kababaryo, si Mang Ernesto, ang aswang na nagasik sa atin ng lagim. Pakitang tao lang pala ang kanyang ginagawa. Sunugin at patayin natin ang kanyang mga pamilya upang di na muling makapaminsala pa. Dinusob nga kami ng aming mga kababaryo sa bahay at may hawak-hawak ang mga itong sulo at mga patalim. Saktong naiihi ako sa mga oras na yon at pumunta ako sa banyo, at pagkalabas ko sa likuran ng bahay ay lingid sa aming kaalaman na napapaligiran na pala kami ng aming kababaryo. Akmang sisigaw na sana ako para malaman ng inay at Kuya Ernesto ang mga nangyari sa labas, pero pinili ko na lang ang manahimik upang hindi nila ako makita. Baka kasi patayin ako ng mga ito. Emilia! Lumabas kayo riyan! Nakita ko pa rito na nagmadaling lumabas si inay at Kuya Ernesto para kumprontahin ang mga ito. Ano ang pinunta niyo dito, Esther? Magtatanong ka pa? Oh, eto! Sabay hagis sa katawan ni Itay ng mga kalalakihan na wala ng buhay. Nabigla naman sila inay at kuya nang makita ang wala ng buhay na katawan ng aking ama. Halos mapaluhod naman si inay dahil sa pagkabigla sa mga nasaksihan. Mabuti na lang at nahawakan siya ng Kuya Ernesto. Huwag na kayo magmamaang-maangan pa. Alam na namin na aswang kayo, kaya huwag na kayo magkaila pa. Kayo ang naminsala sa amin kagabi. Nararapat kayong patayin at sunugin. Habang nagtatago ako sa loob ng banyo, ay pasimple akong sumilip sa maliit na butas upang makita ko na maayos ang mga pangyayari. Kitang-kita ko ang galit ng aming mga kababaryo dahil sa pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay, at sa amin ito isinisisi dahil sa inakala nilang kagagawan yon ng aking ama at pamilya. Habang patuloy ako sa pagmamasid, ay hindi ko maiwasan ang panginginig ng aking mga tuhod at buong katawan. At dahil sa mura kong edad,
ay sobra talaga akong natatakot sa mga kaganapan na nasasaksihan. Nang makabawi ng lakas si inay, ay pilit niyang ipinapaunawa sa mga tao ang nangyari. Esther, makinig kayo. Walang katuturan. Ang lahat na si Ernesto ay... Hindi pa natapos ang sasabihin ng aking ina dahil bigla na lang tinaga ang kanyang ulo ng isang lalaki na nasa kanyang likuran. Sa sobrang gulat ko sa mga nangyari, ay napatikom na lang ako ng aking bibig upang hindi ko marinig sa aking pag-iyak habang nagunahang umagos ang mga luha sa aking mga mata. Halos hindi ko pa rin mapaniwalaan ang sinapit ng aking pamilya sa kamay ng mga aswang at sa mga kababaryo naming itinuring naming pamilya. Bakit kailangang umabot sa pagkamatay nila inay at itay ang lahat-lahat ngayong sinikap naming maging mabuti sa mga ito? Habang patuloy ako sa pag-iyak, ay pilit kong tinatakpan ang aking bibig upang hindi makalikha ng ingay sa paligid. Nang humandusay ang aking ina sa harapan ni Kuya Ernesto, ay tumakbo ito papasok ng bahay upang kumuha ng itak at walang pag-atubiling sumugod sa mga kababaryo namin. Mabilis na nilabanan ni Kuya Ernesto ang mga naroroon. Iwanasiwas niya ang kanyang dalang itak at walang habas sa pag-atake. Ngunit dahil nag-iisa lamang ito, walang kahirap-hirap siyang napaikutan ng mga taga-baryo at walang pag-aalangang tinusok ng kanilang dalang sibat at talibong. Tuluyan na nga siyang nagapi ng mga ito at katulad ng aking ina, humandusay ito sa kanilang harapan na wala ng buhay. Sobrang sakit at sama ng loob ang naramdaman ko ng mga sandaling yun. Halos lamunin ako ng galit at pagnanasang kitilan ang mga ito ng buhay upang makapagiganti. Mga walang awa, wala kayong pinagkaiba sa mga masasamang aswang. Dapat kayong mamatay. Sambit ko sa aking sarili dahil sa matinding galit na nadarama. Kitang-kita ko kung paano paslangin ng aking ina at Kuya Ernesto ng aming mga kababaryo at pagkatapos ay walang awang sinunog. Mga walang puso, mga walang utang na loob, pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa pamilya ko. Halos wala na ako sa sarili ng mga oras na yon. Basta ang mahalaga sa akin ay makatakas ako upang mapaghandaan ang aking binabalak na paghiganti. Habang nasa gubat ako, ay pinag-isipan kong mabuti ang mga dapat kong gagawin sa aking paghiganti. Naisip ko ring unahin ang Tiyo Pablo sa pagpaslang at isusunod ko ang mga alagad niya at ubusin ang buong kuta nito nang sa gayon ay mawala na ang mga masasamang aswang dito sa aming lugar. Pagkatapos kong magawa yon, ay pagbabayarin ko rin ng mga taong pumaslang sa aking kuya at sa aking ina. Wala na akong ibang iniisip kundi ang makapaghiganti at makuha ang hustisya para sa aking mga magulang at kapatid. Nagsagawa ako ng orasyon upang mas lumakas pa ako at magkaroon ng higit na kapangyarihan. Ilang minuto pa ang nakalipas ay naramdaman ko na ang epekto ng orasyon na aking ginawa. Ito na ang kapangyarihang kailangan ko. Humanda kayo sa akin. Lintik lang ang walang ganti. Sa isang iglap, bigla akong nagpalit ng anyo bilang isang dambuhalang aso. Ngunit mas nannilisik ang aking mga namumulang mga mata na tila umaapoy. Nagkaroon din ako ng mas mahaba pang mga pangil at mas naging matalas pa ang aking mga kuko at mas humaba. Ngayon, mas sobrang nakakatakot na ang aking anyo at mayahalin tulad muna ako sa isang demonyo na handang pumatay ng kahit na sino. Di hamak na mas doble ang aking taglay na liksi at lakas na walang kapantay na kahit na anong nilalang ay paniguradong kaya kong talunin. Ngayon, nasisigurado ko na kahit ang supremo na mga gabunan na ang aking Tiyo Pablo ay hindi ako kayang tumpasan at talunin kahit pa ang buo nitong mga tagasunod. Sa ngayon ay ramdam ko ang walang kapantay na kapangyarihan at walang katapusang lakas.
Dala ng matinding galit at pagmamalabis na makapagiganti, kung kaya mas umalab ang aking pananabik na pumatay. Pumunta kayong lahat dahil buhay ang inyong kinuha. Buhay rin ang magiging kabayaran. Pagsapit ng takip silim, ay lumabas na nga ako sa pusod ng gubat at tinungo ang pinagkukutaan ng aking Tiyo Pablo. Mabilis ang aking mga kilos, kaya ilang minuto lang ang lumipas ay narating ko na agad ang kabilang baryo na pinamumugaran ng mga masasamang aswang. Pagdating ko sa bukana ng baryo, ay walang pagkatubili akong lumusob sa mga aswang. Walang awa ko silang pinagkakalmot at sinakmal. Sa isang iglap ay nagkaroon ng matinding labanan. Ngayon ay labanan ng mga aswang sa aswang at wala na akong pakailam kahit na marami pa sila dahil sa tindi ng aking galit. Nais ko silang lipulin na lahat. Dahil sa taglay kong bilis at lakas ay walang panama sa akin ng mga kalaban kong mga aswang. Kung kaya sa unang pagsalakay ko pa lang ay marami na akong napapatay. Di Pablo, lumabas ka na! Huwag kang duwag! Sigaw ko sa buong paligid upang palabasin ang traidor kong tiyuhin at nagpakawala ko ng isang matinding pag-atungal upang ipabatid sa mga ito ang matindi kong galit at hudyat ng pakikipaglaban sa mga ito. Naghintay ako magpakita sa akin ng Tiyo Pablo, ngunit tila na duwag na. Sa halip, isang grupo ng mga kalaban ang sabay-sabay na umatake sa akin. Ngunit nang makita ko ang mga ito, ay mas naging mabangis nga ako at walang sinayang na oras at panahon at patuloy lang na nakikipaglaban sa kanila. Sa bawat pag-atake ko sa mga kalaban, ay walang awa kong dinudukot ang kanilang mga puso at harap-harapan kong kinakain at yung iba naman ay walang pag-aalangan kong pinuputulan ng ulo. Ano? Mga hangal! Yan lang ba ang kaya niyong gawin? Pagmamaliit ko sa mga ito dahil sa hindi nila ako kayang pantayan at patayin dahil sa taglay na kakaibang kapangyarihan. Ano, Tiyo Pablo? Nabahag na ba ang buntot mo? Ngayon mo patunayan ang pagiging supremo mo! Maya-maya pa ay nagpakita na nga ang traidor kong tiyuhin at nakangiti ito na may pangungutya. May 10 pa itong mga kasamahan na sa tingin ko ay may kasanayan din sa pakikipaglaban. Ang lakas naman ng loob mong bastusin ako sa aking teritoryo. Katulad ka rin ng iyong amang hambog. Wala akong pakialam sa lahat ng nais mong sabihin dahil ngayong gabi na ang iyong katapusan. Buhay ang iyong kinuha. Buhay mo rin ang aking kukuning kabayaran. Isa kang hangal. Mana ka talaga sa ama mo na isa ring basura. Mayabang ka lang dahil marami kayo laban kay Itay. Pero sa akin, hindi kayo mananalo. Ang lakas naman ng kumpiyansa mo sa sarili mo. Kung ang ama mo nga ay walang magawa, ikaw pa kaya? Tingnan na lang natin. Baka kainin mo yung mga pinagsasabi mo. Ganun ba? Sige mga alagad, lusubin ng mayabang na yan. Walang ano-ano. Nagpalit ng anyo ang 10 kasama ni Tiyo at sabay-sabay nila akong nilusob. Nang makita kong palusob na ang mga ito, ay walang pag-aalangang sinarubong ko rin ang mga ito at inundayan ng saksak. Kaliwat ka ng palitan ng pag-atake at dahil sa aking bilis ay napaslang ko ang iilan sa mga kalaban. Nang makita ng mga kalaban ang pagkamatay ng iilan nilang mga kasamahan, ay mas naging agresibo ang mga ito na patayin ako. Ngunit nang makita ko ang pagnanais nilang kitilan ako ng buhay, ay ngumisi lang ako sa mga ito upang mas lalo pa silang asarin. Dahil sa sobra nilang galit, ay umatake sila nang hindi na napag-isipan pa ang mga ginagawa na mas naging pabor pa sa akin. Ngunit hindi ko inasahan na nalinlang pala ako ng mga ito dahil naging pabaya ako sa aking sarili mula sa aking likuran, ay umatake ang Tiyo Pablo ko na siyang naging dahilan upang maundayan ako nito ng saksak at maibaon nito ang mahaba nitong mga kuko sa aking tagiliran.
Napaungol naman ako dahil sa tindi ng sakit na aking nararamdaman at napasuka ako ng dugo sa aking bibig. Matindi ang pinsala kong natamo, buhat sa pag-atake sa akin ng Tiyo Pablo sa aking likuran, kaya hindi ko yon naiwasan. Nalintikan na! Bukol na isaan ako ng mga ito! Sambit ko sa aking sarili at nag-isip ako ng paraan upang makatakas muna sa mga kalaban. Nang makahanap ako ng pagkakataon ay tumakas na nga ako at bumalik sa aming baryo. Pinili kong pumasok at magtago ulit sa gubat upang doon ako makapagpahinga at makapag-ipon ng lakas. Nang makahanap ako ng angkop na mapagpapahingaan, ay doon ko na ginamot ang aking mga natamong sugat sa katawan. Kumuha ako ng mga dahon na maaari kong gawing panggamot at pagkatapos ay nilagyan ko ito ng benda upang hindi maimpeksyon. Nang matapos ko na nga ang panggagamot sa aking mga sugat, ay nagpahinga na rin ako upang makaipon ng lakas. Halos buong araw akong nagtago sa loob ng gubat at nagpahinga. Naisip ko na lulusubin kong muli ang grupo ng Tiyo Pablo mamaya pagsapit ng gabi at uubusin ko ang mga ito. Nakatulog na nga ako dahil sa aking pagod at sakit nang iniinda kong pinsala sa katawan, at nang magising ako ay medyo madilim na, kaya agaran akong lumabas ng gubat upang tumungo sa pinagkukutaan ng tiyo ko upang tapusin ang aming labanan. Ngunit nabigla ako dahil naunahan na ako ng Tiyo Pablo sa aking mga pinaplano, sapagkat kasalukuyan na pala niyang inaatake ang mga tao sa aming baryo. Nakita kong may mga aswang na umaakyat sa bubong ng mga bahay at patuloy sa pamaminsala. May ibang mga bata na ring sakmal ang mga aswang at ibang buntis na winakwak na ang tiyan. Alam kong galit ako sa ginawa ng mga taga-baryo sa pagpatay nila sa ina at kapatid ko. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi ko papayagan na may ibang papatay sa mga tao roon, sapagkat ako lamang ang nararapat na maningil sa ginawa nilang pagpatay sa nanay at kuya ko. Wala akong sinayang na sandali. Nagpalit ako sa isang dambuhalang aso at sinugod ko rin ang mga aswang. Dahil sa aking ginawa ay nagkaroon ng paglalaban. Dahil sa bago kong lakas at liksi ay marami akong napatay ng mga aswang at nagdulot yun ng takot sa kanilang mga sariling. Nang makita ng ibang aswang na hirap nila akong matalo, ay tatakas na sana ang mga ito. Ngunit hindi pa man nakakalayo, ay inutusan ng Tiyo Pablo ang iba pa niyang kasamahan na pagpapatayin ng mga aswang na nais tumakas. Walang duwag sa ating angkan. Kamatayan ang parusa ko sa sino mang tatakas. Napalingon ako sa bandang unahan kung saan naroroon ang aking tiyo at unti-unti na rin itong lumalapit sa akin. Hangal ka, Elmo! Magpakita ka pa! Sisiguraduhin ko sa iyo ngayon na hindi ka na makakatakas pa at ngayong gabi na ang iyong katapusan. Huwag mo akong takutin, Traidor Kuntsuhin, dahil kahit katiting na takot ay wala akong nararamdaman sa iyo. Pagbabayarin kita sa ginawa mo sa aking ama. Hindi ka pa rin ba nadadala sa mga pinsala mong natamo? Sana'y nagpakalayo-layo ka na lang dahil nababagay sa iyo ang maging duwag. Kahit na kailan, hindi ko inisip na tumakas sa iyo dahil buhay mo ang inaasam ko. Puro ka salita. Mga alagad, patayin ang bulinggit na yan. Gusto kong baliin niyo at durugin ang mga buto ng hambog na yan hanggang sa mamatay. Sa utos ng tiyo, ay walang pag-aalangan na sumugod sa akin ng kanyang mga kampon, kaya buong tapang ko rin itong sinalubong. Nagkaroong muli ng paglalaban at pareho kaming agresibo na manalo sa laban. Kaliwat kanang atake ang aking ginawa, dahilan upang matamaan ko ang mga kalaban at papaslang. Nang makita ng Tiyo Pablo ko na nalagasan ko na ang kanyang mga alagad, ay nagpalit anyo din ito at mabilis na sumugod rin sa akin. Ngunit hindi pa rin ako nagpatinag at nagpatuloy pa rin ako sa pagkikipaglaban hanggang sa unti-unti ko nang napapatay ang iba nitong mga kasamahan. Hindi ko akalain na may natatangi ka palang galing sa pagkikipaglaban, Elmo. Ngunit sayang,
dahil hindi mo na yan mapapakinabangan pa. Hindi masasayang dahil ngayong gabi, tatapusin na kita. Magyabang mo na bang bata ka? Sa tingin mo ba talaga'y mananalo ka na? Sa ngayon ay sisiguraduhin kong ako ang magwawagi sa atin. Wag mo ubusin ang pasensya ko, Bulinggit. Dahil titirisin talaga kita. Ikaw ang pumatay sa ama ko, kaya buhay mo rin ang magiging kabayaran. Yan ang gusto ko sa'yo. Puno ka ng kayabangan. Sige mga kasama, sugurin at patayin ang salot na yan. Sumunod naman ang mga natitira nitong kasamahan at inundayan ako ng saksak sa aking tagiliran. Mabilis ako nakailag at gumanti rin ng pag-atake at nakapatay na naman ako ng isa, kaya 3 na lang ang natitira nitong tagasunod. Nagpatuloy pa ang aming labanan, ngunit sa pagkakataong ito'y inubos ko na ang kanyang mga alagad, dahilan upang ang tiyo ko na lang ang matira. Ngayong ikaw na lang natira. Natatakot ka na ba, Tiyo Pablo? Huwag kang masyadong pakabati sa sarili mo. Hambog! Sinabi ko na sa'yo, ngayong gabi, tatapusin na kita. Tingnan natin kung kakayanin mo ako. Nakita ko itong nag-uusal at tila may binibigkas na orasyon. Maya-maya pa, bigla itong nagpalit ng anyo sa isang nakakatakot na nilalang. Mukha itong aso na mukhang isang demonyo dahil may mga sungay at matatalas ang buntot nito. Sobrang matatalas din ng mga kuko nito at makapangil habang ang dila nito ay tila dila ng isang ahas. Habang patuloy pa ito sa pagbabagong anyo, ay wala na akong sinayang na oras at inatake ko na agad ito. Ubod lakas ko itong sinunggaban ng saksak, ngunit nabigla ako sa mga nangyari dahil napatilapon ako ng malakas at bumalandra sa isang puno. Napaimpit ako sa sobrang sakit dahil sa pagkatama ko sa puno. Pakiramdam ko'y nabalian ako ng tadyang sa sobrang lakas. Tumingin ako sa kinaroroonan ng Tiyo Pablo at nakita kong kumpleto na ito sa kanyang pagbabagong anyo. Humanda ka ngayon, Elmo, dahil ito na ang katapusan mo. Ikaw ang humanda, Tiyo Pablo, dahil pagbabayarin kita. Ito na ang katapusan mo. Pagkasabi nito, ay lumusob na ito kaagad sa kinaroroonan ko, kaya di agad ako nakabangon dahil hindi ko rin yun inaasahan. Matagumpay niyang naitarak sa aking katawan ang kanyang mahabang mga kuko at nagtamo ako ng malalim na sugat buhat sa kanyang pag-atake. Ano hangal? Kaya mo pa ba? Humanda ka dahil hindi kita pakikitaan ng awa. Ngunit bago pa ito muling sumugod, ay nag-usal ako ng orasyon upang mas lumakas at lumiksi pa ang aking kilos. Dahil sa orasyon na aking ginawa, nagkaroon ako ng pagkakataong pasanibin ang iba pang mga elemento upang maging malakas pa ako at magtamo ng higit na kapangyarihan. Nang makita ako ni Tiyo Pablo na nagbagong anyo, maging ito ay natakot, ngunit huli na ang lahat sa kanya dahil hindi ko na ito pinahintulutan pang makatakas. Wala na itong ibang pagpipilian pa kundi ang makipaglaban sa akin hanggang kamatayan. Ngayon ito na ang iyong katapusan, Tiyo Pablo! Sambit ko sa kanya sa nag-iiba-iba kong mga boses. Pakiramdam ko ay mas higit akong lumakas at mas naging makapangyarihan at maraming sumanib sa aking katawan kung kaya't walang makakapantay pa sa akin. Humilom din ang mga malalim kong pinsalang tinamo kanina at mas naging mabangis at nakakapangilabot pa ako kaysa sa aking tiyo na isang supremo na mga gabunan. Sumugod nga ito sa akin at buong lakas akong inundayan ng saksak gamit ang mahaba nitong mga kuko. Ngunit lahat ng atake nito sa akin ay hindi nakakapinsala at hindi ako tinatablan dahil sa kapal ng balat ng aking katawan. Nagulat ito sa mga nangyari at alam niyang dihado ito sa laban, ngunit agresibo pa rin ito na matalo ako. Isa kang hangal! Wala ka ng laban pa sa akin ngayon,
kundi ang tagapin mo ang iyong masaklap na katapusan. Ngunit hindi pa rin ito sumuko at walang pag-atubiling sumugod uli sa akin, kaya naman sinalubong ko na rin ng pag-atake. Sabay nga kami nag-undayan ng pagsaksak, ngunit hindi niya ako tinablan. Ngunit dahil sa masigit ang aking lakas at kapangyarihan, ay walang kahirap-hirap ko siyang napatamaan at nasugatan. Napaluhod ito at napasukan ng dugo dahil sa pagkakabaon ng mga kuko ko sa kanyang katawan. Panalo ko na, Elmo. Ngayon tapusin mo na ako. Tapusin? Sino nagsabing papatayin agad kita? Tapusin mo na ako habang may pagkakataon ka pa. Dahil kapag nagkabaligtad tayo ng sitwasyon, hindi ako magdadalawang isip na paslagin ka. Huwag mo akong takutin dahil wala nang natitira pang pagkakataon sa'yo. Pagkasabi ko sa kanya, ay walang pag-aatubili kong binali ang kanyang mga kamay. Hayop ka, Elmo! Masarap ba sa pakiramdam? Heto pa! Sabay putol ulit sa kanyang dalawang paa. Ngayon wala na mga kamay at paa ang Tiyo Pablo. Demonyo ka! Pareho lang naman tayong mga kampon na kadiliman. Ang pinagkaiba lang natin, masikit ang lakas at kapangyarihan ko kaysa sayo ngayon. Ano pang hinihintay mo? Tapusin mo na ako. Huwag ka masyadong magmadali dahil hindi pa ako tapos makipaglaro sa'yo. Sinugatan ko ang mukha nito at dinukot ang dalawang mata nito. Ano, Tiyo Pablo? Masarap ba sa pakiramdam? Ngayon, ramdam mo na ba ang sakit ng paghihiganti ko sa'yo? Sambit ko sa kanya at ibinaon ko sa kanyang dibdib ang aking mahabang mga kuko at hinugot ko mula roon ang tumitibok pa nitong puso at kinain ko ito. Ngayon, naipaghiganti ko na ang aking ama mula sa aking Tiyo Pablo. Ngayon ay oras na para pagbayarin naman ang mga pumatay sa aking ina at Kuya Ernesto. Pumunta nga ako sa gitna ng baryo at walang habas kong pinagpapatay ang mga taga roon. Pinuntahan ko ang bahay ni Aling Esther upang pagbayarin siya sa kanyang ginawa sa aking ina at kapatid. Nang makarating na nga ako sa bahay nito, ay nakita ko ang anak nitong buntis, kaya wala na akong sinayang pa na oras. Buong lakas ko itong kinalmot at inundayan ng saksak. Hindi naman agad ito nakakilos dahil sa pagkabigla, kaya naibaon ko rito ang aking mga mahabang kuko. Nang mapatay ko ito ay winakwak ko ang tiyan nito at kinuha sa loob ang maliit na sanggol. Saktong nakalikha ako ng ingay kung kaya't nag-usisa ang mga tao sa loob ng bahay at nakita ko sa Aling Esther at ang asawa nitong tulala sa kanilang mga nasaksihan. Ano, Aling Esther? Bakit ka nagulat? Sino ka? Bakit hindi mo ba naalala ang batang winalan nyo ng mga magulang at kapatid? Hindi kita kilala, kampon ng kadiliman. Kung hindi mo ko nakikilala, pues ako ang magpapaalala sa iyo sa mga ginawa mo sa pamilya ko. Sinabi ko nga rito ang tungkol sa pangalan ng nanay ko at Kuya Ernesto ko at ang mga ginawa nila rito. Sinabi ko rin na nandun ako nang wala nilang awang paslangin ng aking ina at kapatid, saka ito sinudog. Ngayon, Aling Esther, nakikilala mo na kung sino ako. Ito na ang katapusan niyong lahat dahil uubusin ko kayo. Ngunit hindi pa man ako natapos magsalita ay may itak ng tumama sa akin. Pero hindi ako nito nasugatan dahil sa taglay kong kabal sa katawan. Nang lingunin ko ito ay nakita ko na ang asawa pala nito ang may gawa. Kaya walang awa ko itong inundayan ng saksak sa dibdib at kinuha ang puso nito at kinain ko mismo sa harapan ni Aling Esther. Masaya ba, Aling Esther, na makitang pinapatay ang iyong mga mahal sa buhay? Hayop ka! Isa kang demonyo!
at kinuha nito ang itak na hawak ng kanyang asawa at sumugod sa akin. Tumatawa naman akong hinintay ang kanyang pagsugod at ang malapit na ay saka ko hinawakan ng kanyang kamay at inagaw ang itak na hawak niya. Nang makuha ko ito ay walang awa ko siyang pinagpira-piraso bago putulan ang ulo. Nang maubos ko na nga ang pamilya ni Aling Esther, ay lumabas na ako ng kanilang bahay at naminsala pa ako sa mga taga-baryo. Wala akong pinipili at lahat ng aking makita ay aking pinagpapatay, maging matanda man o bata, at kahit na nasa sinapupunan pa lamang ng kanilang mga ina. Sobra na ako nasasakop ng kadiliman at kasamaan. Mas nananabik pa akong pumatay at magpadanak pa ng marami pang dugo. Nagkaisa ang mga taga-baryo sa pagpaslang sa akin, ngunit kahit na ano pang gawin nila ay hindi nila ako mapaslang. Bagkus ay mas nababawasan ko pa ang kanilang mga bilang. Mga hangal! Kahit na anong gawin ninyo ay hindi nyo ako mapapatay! Hoy! Demonyo! Bumalik ka sa impyerong pinanggalingan mo! Sino kang mapangahas? Lumingon ako sa aking likuran at nakita ko ang isang buntis na babae na may hawak na sibat at nakahanda itong umatake sa akin. Ang lakas ng loob mong magtapang-tapangan sa harapan ko! Bigla ko itong sinugod at walang ano-ano ay pinugutan ko ito ng ulo at winakwak ang tiyan nito. Pagkatapos ay kinain ko ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Sumugod rin ang ibang mga kalalakihan sa akin at nakipaglaban gamit lamang ang mga itak at sibat, ngunit hindi ako nito tinatablan. Sa tingin nyo mapapaslang nyo ako ng basta-basta, mga hangal! Sabay sugod sa mga kalaban ko at isa-isa ko silang inatake at walang awang pinagsasaksak ng mahahaba kong kuko at nilapa ko ang kanilang mga leeg. Dahil sa aking ginawa ay nagkaroon muli ng pagdanak ng maraming dugo at maraming buhay muli ang nawala. Halos ubusin ko ang mga taong naninirahan sa aming baryo at hindi ko pinakitaan ng kahit konting awa. Habang patuloy ako sa pamiminsala sa aming baryo, ay may isang lalaki ang biglang sumulpot sa aking harapan at walang ano-ano ay nagpakawala ng isang pag-atake sa akin. Nagulat ako dahil hindi ko inaasahan. Tinablan ako sa ginamit niyang sandata at malalim ang dinulot itong pinsala sa akin. Sino kang pangahas ka? Ako si Isme, isang albularyo, kaya ngayon ay sumuko ka na dahil walang patutuguhan ang iyong paghihiganti. Mas lalo mo lang binibigyan si Satanas ng pagkakataon na sakupin ng iyong buong pagkatao. Sino ka naman para pangaralan ako? Sambit ko at buong lakas ko itong inataking muli, ngunit kahit anong sunggab ko rito ay hindi ko ito masugatan dahil sa may taglay itong kapal sa katawan. Hindi mo ako mapapasuko! Muli akong sumugod, ngunit bago ko magawa ay nag-usal ito ng mga buhay na salita at mga pamako na siyang dahilan upang hindi ko maigalaw ang buo kong katawan. Makinig ka, Elmo! Kilala kita at ang iyong pamilya. Alam kong mabubuti ang iyong pakikitungo sa mga kababaryo at pagtulong. Alam ko rin ang sinapit ng iyong pamilya at ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Sumuko ka na. Andito ako para tulungan kita at hindi pababayaan. Sa dami ng napaslang ko, ay wala nang natitira pang pagkakataon sa akin. Hindi pa huli ang lahat, Elmo. Isuko mo ang lahat sa Panginoon at magbalik loob ka sa Kanya. Kaya pa ba akong patawarin ng Diyos na kinikilala mo? Paano ko magsisimula? Ang Diyos ay puno ng pag-ibig at mahabagin. Alam niya ang iyong mga pinagdadaanan. Kaya siguro pinagtagpo tayo ngayon dahil may magandang plano sa iyo ang Ama. Makinig ka. Hindi pa huli ang lahat sa iyo. Nandito ako at nakahandang kupkupin ka. Salamat po, Lolo Isme. Sa ngayon ay may dahilan na ako upang tahakin ang tamang landas at magbagong buhay. Ganyan nga, dapat mong harapin
ang bukas ng puno ng mga positibo at iwaksi ang kasamaan sa iyong puso. Huwag kang mag-alala. Isasama kita sa aking tirahan. Gagawin kitang aking tagasunod. Opo, Lolo Isme. Nakahanda po akong sumunod sa iyong yapak at aralin ang landas na iyong tinahak. Dahil nga sa mga sinabi ni Lolo Isme at handang pagtulong nito sa akin, ay sumuko ako sa kanya at tinulungan niya ako na muling makabangon sa bangungot kong buhay. Lumipas pa ang mga taon at naging kasama nga ako ni Lolo Isme at siya ang naging guru ko. Itinuring akong parang totoong kadugo nito at mas minahal. Dahil sa ipinakitang kabaitan ni Lolo Isme, ay mas naging determinado pa ako na aralin ang mga lihim na salita at tularan siya sa kanyang adikain ang tumulong sa kapwa sa lahat ng oras. Sa pananatili ko sa poder ni Lolo Isme, ay doon ko nalaman na hindi lang pala siya isang albularyo, kundi isang pamamaslang din ng mga masasamang aswang at mga mambabarang. Siya din ang naging tinik sa pangkat ni Tio Pablo ko na naging dahilan upang mabawasan ang grupo nito at magkaroon ng takot na umatake sa mga kanayunan. Lolo, ibig po palang sabihin, alam niyo na aswang din ang pamilya namin dati pa? Oo naman. At alam ko rin ang magandang adikain at kabaitan ng iyong ama. Yan ang mga dahilan upang tumanaw ako sa kanya ng magandang loob. Alam kong hindi kayo mga masasamang aswang, kaya nararapat lang na tulungan ka upang itama ang iyong mga pagkakamali. Maraming salamat po, Lolo. Kung hindi dahil sa inyo, baka kung ano na po nangyari sa akin. Huwag kang magpasalamat sa akin na po. Sa Diyos ka magpasalamat dahil kinasangkapan niya ako para tulungan ka. Opo, Lolo. Hindi ko po babaliwalay ng iyong mga itinuro. Napangiti naman sa akin si Lolo Isme at kinusot-kusot nito ang aking buhok sa labis na tuwang. Palagi akong sinasama ng Lolo sa lahat ng lakad nito, kung kaya't marami akong mas natutuhan pa. Maliban sa pagsama ko kay Lolo sa panggagamot, ay sumasama rin ako sa pagtugis nito sa mga masasamang aswang. Dahil sa palagian naming pagtatanggol sa mga tao, ay unti-unti ko ring naunawaan ang dahilan ni Itay kung bakit kinakailangang ipagtanggol ang mga tao at protektahan laban sa mga masasama. Kahit na isa akong aswang, ay hindi yun naging dahilan sa akin upang mas mahalin pa ang mga tao at tulungan. Naging kaagapay nga ako ni Lolo Isme sa lahat ng oras. Halos araw-araw ay nilakbay namin ang lahat ng dako upang maghatid ng tulong at panggamot. Elmo, Apo, dumito na muna tayo sa baryong ito dahil nararamdaman ko ang mabigat na enerhiyang bumabalot sa lugar na ito. Opo, Lolo. Masusunod po. Magalang kong tugon rito habang patuloy pa rin sa pakikiramdam sa buong paligid. Tama nga ang Lolo. Talagang kakaiba ang baryong aming napuntahan. Sobrang tahimik ng paligid at wala kang makikitang mga tao sa labas ng bahay. Magkagaroon pa man, ay ramdam ko na may mga matang nakatingin sa amin at patuloy na nagmamasid sa aming mga ginagawa. Nang mga oras na yon, ay unti-unti ring lumulubog ang araw, senyales ng paghahari na naman ng mga nasa kadiliman. Sa puntong yon ay mas pabigat na ng pabigat, lalo ang itim na enerhiyang bumabalot sa baling yon, kaya hindi ko na napigilan pang paalalahanan si Lolo. Lolo, mag-iingat po kayo. Sa tingin ko po ay may mga kaaway lang na kanina pang nakamasid sa atin. Tama ka, Apo. Tulad mo rin ay nararamdaman ko ang bigat ng mga presensya nila at alam kong naghihintay lamang ang mga ito ng tamang pagkakataon. Mabuti pa siguro, Lolo. Umalis na kaagad tayo sa baryong ito. Pakiramdam ko yung mga aswang ang mga nakatira dito. Hindi tayo aalis, Apo. Kailangan nating ubusin ang mga salot na ito nang sa ganun ay hindi na makapangbiktima pa ng mga tao. Ano po bang gagawin ko, Lolo? Itinuro ko na sa iyo ang mga lihim at buhay na salita, Apo. Ito na ang oras para gamitin mo ang iyong mga natutunan mula sa akin. Kaagad akong naglagay ng poder at bakod sa aking katawan upang ihanda sa posibleng pag-atake ng mga aswang.
Maya-maya pa ay biglang may nagsalita sa aming likuran. Maligayang pagdating sa aming baryo. Talagang kayo pa mismo ang pumunta rito upang maging pagkain. Sambit ng isang matandang lalaki sa amin habang ngumiti-ngiti pa. Alam kong ito na ang namumuno. Paglingon ko rito ay kita ko ang nag-aapoy nitong mga mata. Ganon din ang iba pa nitong mga kasamahan. Mabilis na hinugot namin ni Lolo ang aming mga talibong upang ihanda sa pagsalakay ng mga aswang. Sa isang iglap ay nagkaroon ng paglalaban sa pagitan namin. Ganon na lamang ang aking gulat dahil sa kakaibang bilis at liksi ng mga kaaway. Paghataw ko ng aking talibong ay ganon na lamang ang pagkagulat ko dahil tumalbog lamang ito sa katawan ng mga kalaban. Kaagad kong tinawag ang Lolo Isme upang alamin kung anong uri na bibilang ang mga aswang na ito. Lolo, anong klaseng mga aswang ang mga ito? Bakit sobrang bilis at liksi at hindi tinatablan ng talibong? Yan ang mga mandaragita po. Gamitin mo ang mga tinuro ko sa iyo dahil hindi sila mga ordinaryong aswang lang. Ituon mo na lang ang sarili mo sa pakikipaglaban dahil konting pagkakamali mo lang ay buhay mo na ang maaaring mapahamak. Dahil sa mga sinabi sa akin ni Lolo, ay nakaramdam ako ng takot subalit hindi ako nagpadala sa aking nararamdaman at mas minabuti ko pa ang aking pakikipaglaban. Kaliwat kanang pag-atake ang aking ginawa, subalit kahit lahat ng yun ay baliwala lang sa mga kaaway. Sa sobrang bilis at liksi ng mga ito ay pahirapan kong patamaan ang mga kaaway at kung tamaan man ay tumatalbog lang ang aking talibong sa katawan ng mga ito. Nakakaramdam na ako ng pagod sa aking katawan at pakiramdam ko ay mas dumami pa ang mga kalaban. Muli akong sumulyap sa kinaroroonan ni Lolo at ganoon na lamang ang pagkamangha ko dahil sa nakita kong napapatay niya ang mga kalaban at walang kahirap-hirap niyang nasusugatan ng mga ito. Sa pagkakataong yun ay muli akong nakaramdam ng pag-asa na mananalo kami sa laban. Muli akong nagdasal ng mga buhay na salita at tinipan ko ang hawak kong talibong. Pagkatapos ay walang pagdalawang isip na sumalakay ako sa mga kalaban. Mabilis kong pinagtatapyas ang ulo ng mga aswang at hindi nga ako nagkamali dahil sa pagkakataong ito'y napapatay ko na at nasusugatan ng mga kaaway. Nang makita kong napapangunahan ko na ang mga kaaway, ay muli akong sumulyap sa kinaroroonan ni Lolo. Nakita ko itong habol hininga na rin at bumabagal na ang pagkilos, subalit patuloy pa rin sa pakikipaglaban sa mga aswang. Mabilis akong lumapit sa kinaroroonan ni Lolo, subalit bagot pa man ako tuluyang makalapit ay naibaon na ng isa sa mga aswang ang mahaba nitong kuko kay Lolo. Hindi maaari! Buong lakas kong pagsigaw at mabilis na umatake sa aswang na pumaslang kay Lolo. Buong lakas kong tinaga ang aswang at kaagad namang humiwalay ang ulo nito sa katawan. Hindi pa ako nakontento at pinagpira-piraso ko ang katawan ng aswang na yon. Dala ng matinding galit dahil sa pagkamatay ni Lolo Isme, ay inubos ko ang mga aswang at sinunog ko ang baryong yon. Halos ilang linggo rin akong nagluksa sa pagkawala ng pinakamamahal kong lolo. Alam kong malaki ang utang na loob ko sa kanya dahil siya ang tumulong sa akin na bumangong muli. Sa kabila ng pagkawala ni Lolo Isme, ay ipinagpatuloy ko ang aking pagsasanay sa pagiging albularyo. Lumipas pa ang maraming taon at naging ganap na nga akong isang albularyo. Ipinagpatuloy ko ang nasimulan ni Lolo Isme at tumulong ako sa mga tao. Nagpatuloy ako sa pagiging albularyo at sinuyod ang mga baryo upang manggamot. Kahit na nag-iisa, ay buong tapang ako nakipaglaban sa mga aswang at mga mambabarang na aking nasasagupa. Gamit ang kaalamang itinuro ni Lolo Isme, ay natatalo ko ang mga kaaway, dahilan upang pangilagan at mas katakutan pa ako ng iba pang mga aswang. Sa paglipas ng panahon, ay naging matunog ang aking pangalan bilang isang albularyo na namamaslang ng mga aswang. Subalit ang lahat ng ito ay dahil sa pagtulong at pag-ampon sa akin ni Lolo Isme na isang bantog na albularyo.
wakas.